Magandang araw, may gagawin na tayong single tab washing machine. Ito ang ano niya, forma niya. Ayan siya. Ang sira nito, sabi ng may-ari, gumagana naman siya. Kaya lang kapag yung matagal na nilang ginagamit, bigla raw umuugong. Nahihirapan na siyang umandar. Kaya hindi may tuloy yung yung paglalaban nito, nahihinto. Kaya pinatignan na. Kaya hanapin natin kung ano ang sira nito. Ano natin to, paganahin natin yung yung switch timer. Saksak natin. Gumagana naman siya. Ang kabila, counterclockwise. Ayun, may iingay oh. Maririnig nyo, may iingay siya. Kung pipigilin mo naman to, eto, kung pipigilin mo, hindi mo naman kaya. Talagang malakas yan. Kahit kabilaan, malakas. Kaya pag tumatagal siya, na siya, gumiginto. Tapos sobrang ingay, may maririnig kang parang lumalangit-ngit. Kaya hindi nila magamit ng maayos. Yan ang hanapin natin sila. Masarap natin. Dito tayo tututok sa motor niya at saka sa capacitor niya. Titignan natin kung ano ang may problema sa dalawa. Ito yung yung lamin niya sa loob. Ito yung yung motor niya. Ito yung belt. Tsaka yung capacitor. Ito yung capacitor. Ang nakalagay sa capacitor ay ayan 9 UF. Ibig sabihin niya 9 microfarad. Yan muna ang titingnan natin. Titingnan natin kung bumaba yung nito. Bumaba yung microfarad ng capacitor. I-testerin natin ito. Ito yung niya, yung capacitor niya 9 microfarad. Tinanggal ko na. Bali testerin natin to. Titingnan natin kung kung mababa na yung microfarad niya. Gagamitin natin tester itong itong digital. Bali kapag digital ang ginamit mo, ilalagay mo sa yan, NF. Yan nakalagay sa NF. Ang kailangan natin hanapin yung UF microfarad. Tingnan natin kung okay pa tong capacitor. Ang tester natin yung dalawang linya. Ayun kung mapapansin nyo, nakalagay siya sa 9.3 9.31 UF na nakalagay dito sa may taas UF. Ibig sabihin 9 microfarad to, 9.3 okay naman, tama lang yung yung pinaka microfarad niya, yung value ng capacitor. Ayan, baliktarin natin. Ayan nasa lang siya, 9.2 naman dito sa kabila. Ibig sabihin okay naman to, hindi sira yung yung capacitor niya. Bali tututok tayo, titingnan natin to sa may motor. Doon tayo tututok. At tanggalin natin tong yung pinaka belt niya. Tinanggal ko yung belt. Ngayon, ito yung motor. Kung papansinin mo yung motor, ayun higpit. Masikip siya Pag ginanon mo siya ng ikot, ang tigas. Hindi siya yung maluwag pag kapag iniikot ng daliri ito, masikip yung motor. Bali ang nangyari dito, kaya siya umihinto kapag umiikot, pag matagal na. Kasi itong motor, siya, hindi na siya freewheeling ang hirap may pwersa na sa kamay. Bali ang nagkaroon ng problema yung motor niya. Ang naging problema ng motor niya yung
bushing shafting niya. Titingnan natin yung bushing shafting niya. Baka ano na nagkaroon ng dumi o pa-stack up na. Kaya parang ano siya maganit. Yan. Ang hirap po. Yan. Bali ang gagawin natin dito, babaklasin natin itong washing machine na to. Kukunin natin itong motor. Dito tayo tututok sa pinaka motor ng washing machine. Ayan, ang higpit oh. Ayan oh. May time na maluwag siya, may time na maigpit siya. Ayan. Pero minsan siya gumagana, minsan hindi. Bali ito, babaklasin natin itong Bali ito, babaklasin natin itong motor na ito. Puputulin na natin yung wire dito. Ayan, baklasan natin yung pinaka-motor niya. Ayan, ang higpit. Bali gagawin natin, itong pinaka-pulley rito sa ibabaw. Aanoin natin to, tatanggalin. Tapos ito, yung mga ayan, yung mga nakalak na ganyan, naka-remache yan remache. Ang gagawin natin yan, tatanggalin natin yan para mabuksan natin itong motor na to ng washing machine. Makita natin kung ano nangyari sa bushing shafting niya. Yan ang gagawin natin. Bale ito, natanggalan natin yung pinaka-metal pulley. Bale ito yung naka-rematching to. Yan. Pupukuin natin to dito para maghiwalay siya. Kasi ito yung pinaka-lock niya. Ito yung pinaka-lock niya. Para maghiwalay ito. Ito, meron na pamukpok na yung shafting na yung pinaka dito na manipis na. Yan ang itututok natin dito. Ayan, nayangatan natin yung mga remache niya. Yan. Pwede nang iwalay yan. Ayan. Natanggal na natin. Bali ang mistaka pa ito. Ayan, kung nakikita niyo yung mga dumi. Ayan. Bali ang gagawin natin dito, hindi naman siya totally exact sila eh. Parang natuyuan lang siya. Gagawin natin dyan. Lilihain natin tapos lalagyan natin siya ng ng stock na langis para maganda na wala ang ikot. Nalangisan na natin tong pinaka-shafting niya. Tsaka itong housing ng ng bushing. Bali ang gagawin natin, ito, tatanggalin na lang natin itong rematching ito. Tapos papalitan natin yan ng tornilyo, ng bolt end na mahaba.
Yan, ibalik na natin. Bali ang gagawin natin na kuha tayo ng bolt and nut na mahaba para may ilang ulit. Yun ang kapalit ng ng rimache. Maluwag na siya. Naikot na ng kamay. Bali ang gagawin na lang natin dito, lalagyan natin ito ng mga ng mic tibang. Magdadala ka ron pagka itulugan mo mga 2 kilo. Para hindi siya basta-basta natatanggal yung yung tornilyo. At ibabalik na rin natin yung yung pulley. Ito ilalagay natin dito sa mga niya. Yan, sa mga thread ng ng tornilyo para hindi siya lumuwag yung nut niya. Maluwag no. Yan, ang dali na siya iikot. Gagawin natin ibabalik na natin siya para normal na ulit. Kasi ito lang ang naging problema nito. Mano na yung mistakat na yung bushing shafting niya dahil sa dumi. Ginawa natin, nilinis natin, nilangisa natin. Kasi itong mga rimache, wala na to. Hindi na may babalik to nung pag-iwalay natin yung yung motor, yung motor niya. Ginamit natin, nilagyan natin ng border nut. Naikabit na natin yung tornilyo yan. Maganda na uli yung yung ikot niya. Magagamit na uli ito ng maayos na may-ari. Bali ang gagawin natin, sasara na natin ito. Ngayon, nailagay na natin yung belt. Na balik na natin yung mga wire niya. Saktong kulay, pinagdugtungan. At itong capacitor na ikabit na natin. Gagawin natin ngayon, pagaganahin natin siya. Kasi itong pala, kasi itong itong motor, pinaka-pulley niya, ayan maluwag na. Magagano na ng kamay. Nakakabit pa yung belt niya. Magaganahin na natin to. Sasaksak natin. Ikutin natin. Ayan, umiikot na normal na yan. Kasi yung yung bushing shafting niya. Natanggal na natin yung dumi. Tapos nalangmasan na natin. Balik na uli sa dati. Sige pa, maraming salamat sa panonood. Basta mag-share and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least natin. Sige pa, maraming salamat.